Ka-Express, Alexandra Alex Ayala ay patuloy na gumigising sa mundo ng tennis matapos ang serye ng breakout performances niya ngayong taon. Mula sa malaking paputok sa Miami hanggang sa makasaysayang panalo sa US Open na nagdala sa kanya sa career high ranking at nagbukas ng tanong, posible bang maging top 1 ang Pinay sensation? Sa tala ng WTA at iba pang sources, kasalukuyang nasa top 60 si Alex Ayala, isang historic milestone dahil siya ang pinakamataas na rank na Pinay sa kasaysayan na umabot sa career high. Ang rise niya sa rankings ay direktang bunga ng malaking wins sa main tour at 125 events na nagbigay ng malaking points boost. Ano ang mga konkretong nangyari? Well, sa Miami Open, na-shock ng 20-year-old na si Alex Ayala ang world number 2 na si Iga Swiatek at umangat hanggang semis, isang resultang nag-accelerate ng malaki ng kanyang ranking jump. Pagkatapos sa US Open, gumawa ng history siya bilang unang Pinay sa Open era na nanalo ng main draw match sa Grand Slam, mga resulta na nagpapatunay na kaya niyang tumaas sa mas mataas na level ng tour. Pero gaano ka-realistic ang target na top 1? Sa practical terms, ang pag-abot sa number 1 ay nangangailangan ng consistent deep runs at titles sa Grand Slams at WTA 1000 events sa loob ng maraming buwan, hindi lang isolated upsets. Ang point gap mula top 60 papuntang top 10 at lalo na top 1 ay malaki. Kailangan ni Alex ng multiple deep runs sa hard clay at grass sessions at regular na pag-top up ng big event points. At ano ang pwedeng gawin ni Alex at ng kanyang team? Focus sa scheduling. Pag-target ng mga WTA 500 over 1,000 at Grand Slam main draws, improvement sa serye consistency at return game at periodized training upang manatili ang form sa buong season. Ang momentum ng dala ng 2025 run ay malaking asset pero kinakailangan ng sustained output para punan ang puntos at patuloy na tumaas ang ranking ladder. Well, sa huli ka-Express, ang tanong ay hindi lang kung maaabot ba ni Alex ang world number 1, kundi kung kaya niyang panatilihin ang level upang maging contender sa bawat major. Sa ngayon, ang kanyang trajectory ay promising at ang buong Pilipinas ay nakabantay. Abangan ang susunod na tournaments at ranking updates. Malaki ang potensyal, pero long game ang kailangan para maabot ang summit. Ka-Express, malinaw na nagbabago ang tennis landscape para sa Pilipinas dahil sa pag-angat ni Alex Ayala, hindi lang bilang rising star kundi bilang isang genuine ranking mover na unti-unting lumalapit sa top tier ng WTA. Simula sa shocking run sa Miami Open hanggang sa historic win sa US Open, ang sequence ng malaking resulta ang nag-accelerate ng career high at nagpatunay na ang mabilis na pagtaas ng ranking ni Alex ay hindi aksidente. Sa konkretong numero, ayon sa official na WTA page at recent stats, kasalukuyang nasa number 58 ang ranking ni Alex, habang noong July umabot siya ng career high, number 56, matapos ang matagumpay na grass court swing, parehong milestone na historic para sa isang Pinay. Ang sudden jumps noong spring at summer ay direktang bunga ng deep run sa Miami at final appearance sa Eastbourne. At ano ang nag-trigger ng malaking pagtalon? Sa Miami Open, nag-produce si Alex ng isa sa pinakamalalaking upset ng season nang talunin niya ang world number 2 na si Iga Swiatek at makapasok sa semis. Resultang nag-catapult sa kanya sa global radar at nag-deliver ng heavy ranking points. Ang momentum na yon sinundan ng matibay na performances sa iba pang events na nagtulak ng mabilis na pag-akyat ng kanyang standings. Kasunod ito, nagmarka si Alex ng isa pang historic achievement sa 2025 US Open, naging unang Pinay na nagwagi sa main draw Grand Slam match sa Open era matapos talunin si Clara Towson sa isang dramatic 3-setter, panalo na parehong moral at ranking booster. Ang kombinasyon ng WTA 1000 semifinals at Grand Slam main draw win ang dahilan kung bakit trending ang pag-usad ng kanyang ranking. Pero gaano ka-realistic ang target na world number 1? Well, sa short answer, promising ang trajectory, pero steep ang requirement. Ang pag-abot sa number 1, nangangailangan ng consistent deep runs sa Grand Slams at WTA 1000 over 500 events at regular titles, hindi lang isolated upsets. Ang point differential mula mid-50s papuntang top 10 at lalo na top 1 ay malaki. Kailangan ng sustained high-level output across surfaces at isang season-long program na nakapeak sa mga biggest tournaments. Ka-Express, malinaw na nakatutok na ang buong tennis world sa susunod na yugto ng paglalakbay ni Alex, pero para maging seryoso ang usapan sa top 1 ranking target, kailangan nating himayin kung ano ang eksaktong mga hakbang
na dapat niyang gawin. Both on court at sa tournament calendar. Una, point system. Ang WTA rankings ay nakabase sa ruling 52-week cycle, so ibig sabihin, kailangan mong mag-ipon ng ranking points mula sa mga Grand Slams. WTA 1,000, 500 at 250s. Sa kasalukuyan, nasa paligid ng 1,100 to 1,300 ranking points ang hawak ni Alex. At para makapasok sa top 20, kailangan ng humigit kumulang 2,500 to 3,000 points. At para sa top 10, halos 3,500 to 4,000 points. Ang world number 1 kadalasan nasa 8,000 to 10,000 points range. So dito pa lang makikita na natin ang steep mountain na aakyatin niya. So ano ang ibig sabihin nito? Una, consistency. Hindi sapat ang isang deep run sa Miami o isang upset win kontra Iga Swiatek. Kailangan ni Alex na ulitin ang ganitong klaseng resulta, semis sa WTA 1,000, quarter sa Grand Slams, at mas maganda kung makaka-claim din siya ng title sa WTA 250 at 500 events. Ang bawat trophy, kahit mid-level tournament lang, ay dagdag puntos na crucial para sa cumulative climb. Ikalawa, tactical improvement. Kung mapapansin, marami sa kanyang wins ay galing sa resilience at footwork, pero ang kanyang serve consistency ay isa sa pwedeng i-upgrade. Kung kaya niyang taasan ang first serve percentage at dagdagan ng mas mabigat na placement, mas malaki ang kanyang tsansang kontrolin ang rallies mula umpisa. At dagdag pa, ang kanyang forehand depth ay kanyang weapon, pero sa top tier climb, kailangan niya ng mas mataas na return gain kontra big servers tulad ni na Arena Sabalenka at Elena Rybakina. Ikatlo, scheduling. At may dalawang approach dito. First, aggressive schedule. Pasok sa halos lahat ng WTA 500 over 1,000 events at Grand Slams para maximum points exposure at ang risk, fatigue at injury. Second, smart schedule. Pili lang ng tournament kung saan historically nag-e-excel siya, hard at play, at kung saan manageable ang draw. Advantage, higher efficiency, mas counting burnout. Well, sa edad na 20, advantage ni Alex ang kanyang youth, mabilis ang recovery, mataas ang energy, pero disadvantage din dahil wala pa siyang masyadong deep Grand Slam runs na pangkaraniwan sa top 10. Kaya't ang susi ay gradual build-up. Target muna ang top 30 sa susunod na taon, top 20 after, then saka natin seryosohin ang top 10 at beyond. Sa national context, ang bawat panalo niya ay hindi lang dagdag sa kanyang ranking, kundi dagdag ingay para sa Philippine tennis. Kapag makapasok siya sa top 20, mas lalakas ang posibilidad ng mas malalaking sponsors, exposure at tournament invites. So ibig sabihin, mas maraming resources para sa kanyang training at mas matibay na suporta mula sa bayan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.